Nanawagan ng maraming Republicans kay United States President Joe Biden na magbitiw at umalis na sa White House pagkatapos ng kanyang anunsyo ng pag-atras sa 2024 presidential race noong Linggo, July 21. Sinabi ng mga pinuno ng Republican na ang desisyon ni Biden na umatras ang kumumpirma ng kanilang pananaw na siya ay wala sa tamang kalagayan para maglingkod bilang Pangulo. Sinabi ni House Speaker Mike Johnson, pinakamakapangyarihang Republican sa Kongreso, na kung si Biden ay hindi karapat-dapat at tumakbo bilang Pangulo, ay hindi siya karapat-dapat na maglingkod bilang Pangulo. Binigyan din nito na kailangan na niya magbitiw kaagad nito sa pwesto. Iginiit naman ni Biden na mananatili siya sa kanyang opisina hanggang matapos ang kanyang termino sa Enero, nakarugtong ng kanyang anunsyo na pag-atras sa kandidatura. Ayon naman kay former President Donald Trump na katunggali ni Biden sa pagkapangulo, hindi karapat-dapat maglingkod ang Democratic leader mula pa ng simula. Kaugnay ito ng nasabing anunsyo ng Pangulo, bagamat hindi nito sinabing magbitiw ang Pangulo. Iminungkahi rin ni Mark Quinn-Mullin ng Oklahoma, isang Republican Senator, na si Biden ay kailangang kasapilitang alisin sa opisina sa pamamagitan ng pagsasagawa ng 25th Amendment of the U.S. Constitution. Ikinagulat sa bansa at nag-iwan sa mga tao na mag-isip kung maaari pang maglingkod bilang Pangulo para sa susunod na 4 na taon si Biden dahil sa magulo at madalas na hindi magkakaugnay ng mga sagot nito matapos ng kanilang debate noong July 27 kasama si Trump. Habang tumitindi ang paggigipit kay Biden itong mga nakaraang linggo, lalong naging hayag ang mga Republican tungkol sa pagbibitiw ng Pangulo. Saad ni Senator J.D. Vance ng Ohio na kaalyado ni Trump, ang pag-atras nito ay maliwanag na pagsang-ayon na si President Trump ay may tamang pananaw kay Biden na hindi ito karapat-dapat maglingkod bilang Commander-in-Chief. Inendorso naman ni Biden si Vice President Kamala Harris sa kampanyang bilang pagkapangulo, bagaman ang partido ay kailangan formal na approval ukol dito. Sinabi ni Vice President Harris na gagawin nito ang lahat para magkaisa ang Democratic Party at ang bansa at matalo si Donald Trump at ang kanyang matinding Project 2025 agenda. Napaulat naman ang paghahanda ng mga Republican para sa pag-atake sa kandidatura ni Harris. Hayagan sinabi naman ni Donald Trump Jr., anak ng dating Pangulo, na ang pamamalakad ni Harris ay walang pagkakaiba kay Biden. Liban na lamang na ito'y mas liberal at hindi gaano maabilidad kaysa sa presidente. Ning de la Peret, humahataw sa balita ngayon.